Makalipas ang halos isang oras, unti-unti nang nabubuo ang mga Christmas tree ng ating Kapuso Stars. Sobra ako nag-enjoy, hindi ko in-expect na masaya pala to. Iniisip ko kasi puro pressure lang. Meron pa rin pressure, syempre, pero nakakatuwa na nagtutulungan lahat. Tapos, alam mo na, andito sila, kagaya na sinabi ko kanina, alam mo na nandito sila hindi lang para sa sakong bigas. Andito rin sila para kay Kuya Potpot dahil mahal na si Kuya Potpot to. Ano to ng ano to? Pwede pa to. Puso ng Pasko. Ang galing ni Ayun Puril! Nakadikit na ba to? Sige, dikit natin to. Oh, kuya ka. Plastic. Hindi na ganyan na shape. Oh, alagay niyo. May wala pa eh. Talagang junk art pala. Wala pa yung team ng Puso ng Pasko. Wala pa. Wala yung 1.5 na yun. Natagpan yung sabog pa. Teka, mukhang may hindi nasunod sa plano ni Jenica. Cool ka lang, cool. Yung pinakatula po natin, gawin po natin 1.5 na mga bote. Tanggalin lang po natin yung mga tatak. Tapos gawin po natin siyang isang guhit para hindi po mukhang basta na lang po natin tinambak dito. Tapos, sandali lang po. Tapos kasi, ang nangyayari po may natitira pong spaces, di ba po? Ang maganda sana wala, hindi makikita yung loob. So gawin po natin dikit-dikit. Ito po yun sa baba po, merong 1.5 na bote. Pagkatapos po ng 1.5, yung mga mineral bottle na medyo maliit, di ba? Yun po yung pangalawa. Ang ingay ko. Napaos na nga yung boses ko. Kasi, ang nangyari kasi, nawala kasi dun sa tema. Parang gusto na lang masalpak yung mga bote, ganyan. Walang ayos. So sabi ko, ito po yung plano natin para mas maganda. Ilagay na lang natin lahat ng halaman tapos para masabit na natin mga toys. Since musikero kami ni Shin, may musikerong ornaments. Tama? Tama. Sabi ko, Shin, since musikero at singer tayo, may pagka-musikero din yung ornaments Ay, tama. natin. Magaling. You go, girl. Okay naman, kanina medyo nagulo. Kasi parang nagkanya-kanya. Pero maganda yung nagawa. Hatiin mo lang sa gitna. Ganito lang ang size. Yan. Dito mo butasin. Oo. Nagsasabit ako eh, meron pa ako alambre eh, kung ano mga sinasabi kong gamit. Tapos, napansin ko, parang ang dami na nila. Lahat sila gusto nila magsasabit ng kung ano-ano. Umusog na ako. Doon na ako pumunta na ako sa lugar niya na gumagawa ng plastic na mineral na ginugupit-gupit. Lapit na matapos. Yung mga toys na lang. And then last, yung star, ilalagay sa... Yung star ginagawa pa. Muna natin naman. Oo, pinagupitan ko na sila ng ano. As much as... Gusto mo yung may ano? Gusto mo yung may shampoo? Pwede naman. Okay Basta, lang. ano lang siya, marami siya. Puno, basta puno. Nako, mukhang may opinion na ang ating judge sa Christmas tree ni Ervic. Ano kaya yun? Maganda yung panakonte. Kasi sa bukla wala pang tema. Wala pa siyang tema. Tapos itong creativity, andyan yung workmanship, kasama ng tema yun eh. Dahil yung aking nanay, kailangan ipakita yung kung ano yung konsepto ng Christmas tree dito. Tapos yung bandang baba, wala pang laman. Tapos, hanggat maaari, sana matakpan yung kahoy. Ay, kailangan wala pong makita kahit Hanggat maaari, huwag yung pakita yun para hindi makikita ng judge. Well said, Judge. I thank you. Back to the drawing board ba itong si Ervic? Dapat daw hindi kita yung loob ng Christmas tree. Dapat pala tinapalan muna natin. Ng Manila paper. Oo. Mahaba pa naman oras natin. Hindi ba yung ulitin? Pwede natin. May oras pa tayo. Isa, magugupit Yan. ng tali. Magugupit ng tali yung isa para mataan ang kuha. Talian muna natin ng plastic para hindi makita yung loob. Tanggalin muna natin yan. Wait lang.
Yung pag-start pa lang, so, sige, gawa tayo ng tree. So, wala kaming idea, walang plano kung anong gagawing tree. So, nung lagay lang sila ng lagay. Balutan natin. Para hindi daw kita, parang skeleton daw kasi. Pero yung itaas, huwag nyo nang tanggalin.